Magandang araw! Andito tayo ngayon sa Viajero Motor Sales Incorporated. At eto mga tol, nandito tayo ngayon para silipin ang bagong-bagong Honda TMX Supremo ngayong 2023. So ano pa hinihintay natin? Simulan natin ang ating review. Let's go! So yun mga tol, sa wakas dumating na rin ang ating pinakahihintay na Honda TMX Supremo 2023 version. So yan mga tol, ipapakita natin sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba netong ating bagong-bagong TMX Supremo dun sa kanyang older version. Mamaya mga tol, malalaman ninyo. So sisimulan natin siya sa kanyang makina. So eto mga tol ay merong 4-stroke, single overhead cam, air-cooled po ang kanyang cooling system. At ito ay merong 149 cubic centimeters na engine displacement. At ito ay kaya mag-produce ng 11.0 horsepower at 7,300 RPM. At kayang sumipa ng 11.61 Newton meters of torque at 5,000 revolution per minute. So yan, ipapakita ko lang sa inyo yung mga pinagkaiba dito sa ating napakagwapong Supremo. So yan, kagaya na itong sa kanyang decals. So yan, napaka-minimalist na po ng kanyang decals dito sa kanyang tangke at maging dito sa kanyang side fairings, no? So yan, meron siya nakalagay na TMX Supremo at meron siyang kulay na parang may combination ng pink and white, black and gray. So yan, para po siyang spider web yung kanyang decals dito. So yan, napakaangas, napaka-simple lang, minimalist pero napakagandang tingnan. At dito naman sa kanyang suspension sa harapan, syempre yung kanyang older version, baso-baso po ang ginagamit dito sa kanyang harapan sa telescopic. Pero dito, pinalitan na po ng rubber boots yung ating baso. All black. And then, meron po siyang anti-rust yung kanyang pintura. So, napakaganda niyan at mas matagal kalawangin itong ating front fender. So, yan. Dito naman mga tol, ang pinagkaiba din dito, syempre yung ating engine, color black na po siya, glossy black. Unlike do sa older version, meron po siyang gray. So yan po ang kanyang pinagkaiba dito sa kanyang engine. At eto mga tol ay meron ng 3-point way sidecar. So hindi na mahihirapan mag-i-install ng sidecar dito sa ating TMX Supremo na bagong-bago. At syempre etong ating bago mga tol, meron din siyang equipped na passing light. So yan. Ito ay gamit na gamit, lalong-lalo na kapag tayo ay mag-overtake. Siyempre gagamit tayo ng passing light para ma-warning ang ating kasalubong na sakyanan para iwas disgrasya. So eto mga tol ay wala ng shutter lock. So ayan, tinanggal na po siya. Hindi ko alam kung anong reason kung bakit siya tinanggal. So dun sa older version, makikita nyo yung kanyang shutter lock na talagang nagpa-pop out dahil kakaiba yung kulay nun. Medyo may pagka-alloy siya. And then dito, inalis na po siya. So yun yun po yung mga pinagkaiba dito sa ating bagong TMX Supremo 155 dun sa ating older version. So yan mga tol, sisimulan natin sa kanyang harapan. Siyempre ito ay merong napakalaking headlight at yung ulo ganun pa rin, wala lang siyang decals dito sa harapan. At yung ating ilaw naman sa harapan, meron siyang halogen bulb. So napakalakas yan at napakatingkad, lalong-lalo na sa gabi. At syempre, yung ating signal light, gumagamit pa rin ng bulb type na dito pa rin naka-install sa kanyang gilid. Ang kagandahan lang dito mga tol, flexible yung kanyang signal light. So goods na goods po yan para iwas bali kung masagi man etong ating signal light. Sa kanyang front fender, syempre ito ay naka-black, glossy ang kanyang kulay. Meron siyang anti-rust proof para hindi mabilis kalawangin. So napakagandang nilagay ni Honda dito, no? At dito naman sa ating suspension, syempre ito ay gumagamit pa rin ng traditional telescopic fork na napakataba. At syempre yung kanyang braking system naman, ito ay gumagamit ng mechanical leading drum brakes. Sa kanyang gulong naman mga tol, syempre meron siyang MVP Star na brand at meron siyang sukat na 80 by 100 by 18 inch tube type
So meron siyang interior sa kanyang loob. At ito ay naka-spoke wire. So napakatibay yan at maganda to lalong-lalo na sa mga off-roads. At syempre dahil ito ay built pang sidecar, so pang heavy duty. So napakaganda na itong ating wire spoke. So dito naman tayo sa kanyang meter panel mga tol, no? So very informative yung kanyang meter panel at napakalaki din. So yan, talagang kitang-kita at visible na visible. So meron siyang speedometer at dito naman yung odometer, yung fuel gauge at yung kanyang trip, no? So yan mga tol, meron din siya mga indicator, neutral indicator, high beam indicator. Syempre yung ating left and right turn signal indicator. At ang kagandahan dito, meron siyang gear indicator sa kanyang gitna. So malalaman mo kung anong gear na ang iyong ginagamit kapag kayo ay bumabiyahe. At eto naman mga tol, kapag gusto nyong back to zero ang inyong trip, so pwede siya ma-adjust dito. Ma-reset nyo yung kanyang trip meter. So dito naman tayo sa kanyang switches at meron siyang choke mga tol kapag kayo ay nahihirapang magpaandar dito sa ating napakabagong TMX Supremo 155. So yan, napakalaking bagay na itong ating choke. Siyempre meron din siyang high beam and low beam. At gaya ng sinabi ko kanina, meron siyang passing light. At dito naman meron siyang left and right turn signal indicator at yung kanyang busina. Sa kabila naman, meron lang po siyang ignition starter. Ang kagandahan lang dito mga tol, meron pa rin siyang kick starter. So kapag pumalya ang inyong battery or nasira ang inyong ignition starter, mapapaandar mo pa rin na itong si TMX Supremo gamit ang kick starter. Sa kanyang handlebar naman, syempre ito ay naka upright position, so very relax ang inyong pagupo dito sa ating motor. At ito mga tol, yung kanyang tangke na napakalaki din. So yung tangke niya ngayon mga tol, medyo nag-slim siya ng konti, no? At para sa akin, napakagandang tingnan nito ng ating tangke. At saka yung kanyang kabuuang design. So yan, napakasimple, minimalist yung kanyang decals and napaka-eleganteng tignan. So dito naman tayo sa kanyang tangke. Siyempre ito ay merong 10.3 liters na fuel tank capacity. So yan mga tol, at ito ay nagre-range ng 44.6 kilometers per liter. So ganyan po kalaki katipid etong isang Honda TMX 155 Supremo. Siyempre depende pa rin yan sa throttle hobby ng rider na gagamit na itong ating napakagwapong motor. So yun, puntahan naman natin ang likuran ng motor na to. At eto mga tol, yung kanyang taillight, meron siyang parang box type, no? Yung kanyang design. Syempre ito ay gumagamit ng bulb type. At maging sa ating signal light dito sa likuran, bulb type pa rin ang ginagamit. At ang kagandahan lang dito, flexible yung kanyang signal light. So iwas, bali agad kapag nasagi etong ating motor. At syempre meron siyang napakalapad na rear fender at napakalaking sticker ng Honda dito sa likuran. Syempre may reflector for visibility. Punta naman natin yung kanyang suspension dito sa likuran. Syempre meron siyang twin shock na suspension at napakaganda niyan. Kanyang braking system naman, syempre ito ay gumagamit pa rin ng mechanical leading drum brakes. So goods na goods pa rin yan para sa isang pangkabuhayan na motor, no? Syempre yung kanyang spoke, ito ay gumagamit ng wire spoke. At MVP Star yung kanyang gulong at meron siyang sukat na 90 by 90 by 18 inch tube type. Meron siyang interior sa kanyang loob. Napakaganda rin ito na meron siyang heat guard para hindi mapaso yung ating OBR. At ito yung ating foot peg ng rider, ay gumagamit siya ng rubber. So napakakapit niyan para iwas dulas sa paa ng ating rider. So yung mga tol, punta naman natin ang kanyang overall dimension. Unahin natin sa kanyang length, meron siyang haba na 2,038 mm at sa kanyang lapad naman meron siyang 766 mm at sa kanyang height, pagitan po yan ng gulong hanggang sa kanyang side mirror, meron siyang taas na 1,065 mm. Puntahan natin ang kanyang kabuuan timbang, meron siyang 127 kilograms at sa kanyang seat height naman mga tol, para dito sa ating TMX Supremo 2023, meron siyang taas na 782 mm. So yan mga tol ay kayang-kaya ng 5'4" ang height. And syempre, kung di ako nagkakamali, 5'3" kayang-kaya po itong si Honda TMX Supremo 1. Medyo tiptoe nga lang. At ang kagandahan lang dito, medyo may kagaanan po siya. Sa kanyang ground clearance naman mga tol, meron siyang 163 mm. Pagitan po yan ng
ilalim na makina hanggang sa kanyang sahig. So yung mga tol, sa mga nagtatanong ng presyo na itong ating bagong TMX Supremo 2023. So yan mga tol, ito nga pala ay merong dalawang kulay. So itong nasa harap natin, yung color red na may combination ng black. And yung isa naman, yung all black na kulay netong ating Supremo. So yan mga tol, ang kanyang kabuang presyo, meron siyang 81,500 pesos kapag cash ang inyong inavail dito sa ating napakagwapong Supremo. At syempre kung installment naman, meron siyang minimum down payment na 8,500 pesos. At kapag 12 years ang inyong na-playan dito sa motor na to, meron kayong monthly amortization na 7,750 pesos. At sa kanyang 24 months, sa kanyang 2 years, meron kayong 4,610 monthly amortization. At dito sa kanyang 3 years mga tol, meron siyang 3,613 pesos na monthly amortization. Siyempre with rebates po yan kapag maaga kayo nagbayad para dito sa ating napakabagong TMX Supremo ng Honda. So yun lang mga tol, sana nagustuhan ninyo ang ating features sa video na to. Walang iba kundi itong Honda TMX Supremo ngayong 2023. At kung gusto nyo mag-avail mga tol, dito lang po yan matatagpuan sa Viajero Motor Sales Incorporated. Siyempre dito lang yan sa J. Catolico, Senior Avenue, Lagao, General Santos City. So yun lang at magandang tanghali sa inyo lahat. Lagi kayo mag-iingat at ride safe. Peace out.